Sound check. Sa mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin at welcome po sa ating Friday night prayer meeting dito sa JCBC. We praise and thank God na tayo ho ay may pagkakataon upang patuloy na gawin ang gawain na ating nababasa sa salita ng Diyos, that the believers ay nag-gather together in prayer. So that is a very, very good thing. And I'd like to encourage ang ating mga kapatiran as much as we are able to ay ating sikapin na tayo ay maging present sa mga gawain na kagaya nito. Yung huwag pabayaan ng pagtitipon ay hindi exclusive sa Lord's Day. That is in our every time na merong mga pagtitipon. And I know some churches, even in Bible studies, at kapag available ang mga members ng church, at lalo na kung nandun sila sa vicinity ng Bible study, ay sila ay nahandoon yung responsibility na umattend as far as they are able. So, pag-pray natin ang mga bagay ho na ito at napapatuloy tayong masumpungan ng Panginoon na nagtatapat. Pag-pray natin ang atin ho mga kapatiran, maging ang ating this coming na gawain, this coming Lord's Day, last Sunday na. Could you believe that? Last Sunday na ng August, and then next month, Burmans na. Kabilis at patuloy nating nakikita ang kabutihan at katapatan ng Panginoon. Well, muli, welcome po sa bawat isa, maging sa ating mga kasama online. And pag-pray ho natin, we will be starting a new series of Bible study sa ating hong prayer meeting, at nawa ho, ito ho ay maging blessing ho sa atin. So atin simulan ang ating gawain, first with a Bible study, and then mamaya ho yung ating prayer time. Hilingin natin yung ating tagapagpaawit upang tayo ipangunahan. Stay po tayo. Tayo po yung mawit sa Panginoon. Nawitin po natin, His mercy is more. Magsipo pong lahat.
Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon at napakasarap awitin ng mga awitin na hango sa salita ng Panginoon. And again, it comes from the book of Romans na ang sabi ay, where sin did abound, grace did much more abound. And tunay ay He welcomes the weary, the weak, and the poor. And that's all of us. Ano ho? That's all of us. When we were yet without strength, Christ died for us. Purihin po ang Panginoon sa kanyang patuloy at tunay sumasaganang kahabagan. And as I've said, ay tayo ay magsisimula ng isang serye o bagong serye ng ating pag-aaral. At kung lalagyan ho natin ng pamagat ho ito, natapos ho natin last Friday ang ating pag-aaral about the fear of God. Now, as I've been always saying sa ating mga pag-aaral, hindi natin nasagad. We could never do that. At yun yung isang wonder sa salita ng Diyos. For thousands of years, pinag-aaralan ang salita ng Panginoon, ng Scripture. Pero hindi pa rin nasasagad, hindi pa rin naluluma. It's always fresh. Well, kung bibigyan natin ng titulo ang ating pag-aaral o serye ng ating pag-aaral, which is i-introduce natin ngayong gabi o sa ating pag-aaral ay ito, Measuring Our Spiritual Growth. Measuring Our Spiritual Growth. Well, bago tayo magpatuloy, let's pray. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri ka, pinapasalamatan ka, minamahal ka. At tunay nakakamangha. Our sins, they are many, but your mercy, your grace is more. Salamat sa dakilang kaligtasan. Para sa amin na hindi karapat-dapat, para sa amin, O Diyos, na rebelde, as your word had declared to us, Panginoon, kami ay hinirang mo, kami ay pinili mo upang maging bahagi ng iyong pamilya, upang iyong ampunin bago pa itatag ang sanlibutan ito. Lord, hindi kaya ng aming mga kaisipan kung gaano kalalim, gaano kadakila, but Lord, we pray na nawa, bigyan mo kami ng lalo pang pagkaunawa, Lord, ang mga katotohanan ito ay umepekto sa aming mga buhay. And Lord, as we study your word now, ikaw po ang gumabay sa amin. At tulungan mo kami, Panginoon, bigyan mo kami ng liwanag. Ngayon din, Panginoon, sa aming time ng pananalangin mamaya, ikaw po ang patuloy na kumilos at maluwalhati. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, nung ang aming mga anak, particularly si Timmy, and also ganun din naman si Leah, ay bagong panganak pa lamang, at dinadala namin sila sa scheduled or routine check-up sa kanilang pedya upang tingnan kung sila ay nasa maayos na kalagayan. At madalas ay they take measurements. Minimeasure, ang una sa pang-minimeasure ay yung timbang. Minimeasure yung height. Minimeasure yung laki ng ulo, yung circumference ng ulo. Minimeasure yung heart rate. Titignan yung skin color, yung eye color. Pinapakinggan yung baga. Titignan yung temperature. And sometimes, kanilang itatanong, kamusta ang pagdede ng bata? Mga nakakailan kaya na ounce kada araw? Maging yung pag-ihi or maging yung pagpupo, nasa ilang pupo sa isang araw. At naalala ho namin, lalo na kay Timmy, may time na 2 araw, hindi siya pumupupo, na-alarm na kami. Pero ang sabi nung pedya sa amin, hindi pa siya concerning. May mga times talaga na nagkakaganon ang bata. Nevertheless, merong mga standards na pinagbabasihan at ito ay tinitingnan. At bakit ito tinitingnan? They are trying to check kung ang baby ay lumalaking mabuti. Kung meron bang mga problema. Please take note, hindi lamang yung height ang tinitignan, hindi lamang yung dami ng pagkain o dede ang sinusukat, kundi merong iba't ibang area na tinitignan upang i-consider kung ito bang batang ito ay lumalaki ng maayos or malusog. And they compare it, at kung anumang numero ang makuha nila, they will compare it to medically proven standards to see kung ang lahat nga ay nasa maayos na kalagayan. Kung sila ba ay nasa tamang timbang, nasa tamang height,
tamang size ng ulo, tamang heart rate, tamang kulay ng balat at ng mata, tamang tunog ng kanilang baga, tamang temperatura, tamang intake ng pagkain o ng gatas, at tamang dami ng pupo. Upang makita kung ang batang ito ay lumalaki ng malusog. At pag wala pag merong isa o dalawa na area na wala sa standards, it will cause for a concern at titingnan kung ano ang dahilan. Now, kaya ko sinabi ito sapagkat as I've said, ang atin hong bibigyan o sisimulang pag-aaral is measuring not our physical growth kagaya ng ginagawa ng pedya sa mga bata, but measuring our spiritual growth. Pero bago natin tingnan kung paano ba gagawin natin ito, muli nais ko ipaalala as we have studied last year, kung naalala niyo yung ating serye ng pag-aaral from March to December, 9 months nating pinag-aralan yung how to grow spiritually. And isa sa mga pinunto natin at pinaka-introduction natin, God desires all believers to grow. Gusto, kalooban, oo, inutos ng Diyos sa mga mananampalataya na ang bawat isa ay lumago. Now, kung meron kayo na ng mga Biblia, sa 2 Peter chapter 3, verse 17, ang sabi ni Apostol Pedro ay ito, "Ye therefore, beloved, seeing ye know these things." Now, it begs us, what are those things? Sa 2 Peter chapter 3, verse 17, kung ibibigay nyo pa ng pansin sa verse 16, what are these things? Ang tinutukoy ni Apostol Pedro ay, ang sabi niya, as also in all his epistles, speaking of these things. Again, meron na namang these things. And din yung pag-asa na meron ng mga Kristiyano. Hindi lamang yung pag-asa na meron ng mga Kristiyano, kung hindi some things are hard to be understood, which they that are unlearned and unstable rest as they do also other scriptures unto their own destruction. So sabi ni Pedro sa verse 16, ito ay yung pag-asa na meron tayo, sabi ni Apostol Pablo, sabi ni Pedro ay sinulat din ni Pablo, at yung iba mahirap unawain, at yung iba na unstable and unlearned, they twist the scripture. They wrongfully interpret, they wrongfully apply the scripture, na ano nagiging resulta unto their own destruction. So meron mga tao, because yes, hawak nila ang Bible, but they are handling it wrong, it leads to their destruction. Kaya nga napakahalaga nung pinag-aralan natin na how to study the Bible. So balik tayo sa verse 17. "Ye therefore, beloved, seeing you know these things before," nagbigay na siya ng warning sa verse 16, mayroong mga nagtitwist ng scripture, mayroong nagre-rest ng scripture, "beware lest ye also, being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness." Magpag-ingat kayo, mga minamahal, ako mamaya ay hindi kayo maging maingat, hindi kayo maging mapagmatsyag, kayo ay mapatumba. Now, it doesn't mean na mawawala ang kaligtasan, maaaring hindi maging effective bilang isang mananampalataya, or hopefully not, ay makita na hindi totoo ang pananampalataya. As we have studied, kung yung naalala, just a simple note, pinag-aralan natin sa Romans chapter 8, yung napakatinding linaw ng security ng salvation natin, pero we also pointed out na meron tayong responsibilidad to persevere. Alam niyo yun sa Romans chapter 8, napaka-secure ng ating kaligtasan, pero sinabi rin ni Apostol Pablo na dapat immortify natin yung deeds of the body. If you live after the flesh, you will die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. So, ang punto as, yes, secured ang salvation, but in that security, we have a responsibility to persevere. At ganoon din sa atin. Ang mga mananampalataya, kagaya ng sinabi ni Pedro, mag-ingat kayo. Now, paano sila makakaiwas dito? Paano nila mapapanatili ang kanilang pagiging steadfast, matibay? So verse 18, 2 Peter 3:18, "But grow in grace." Again, that word "but" is a change of direction. That means na ito yung kabaliktaran. Rather than falling from your steadfastness, kaysa matangay ka ng mga nagtuturo ng mali, paano maiiwasan ito? Grow in grace.
and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. As we have said, it is God's desire, God's clear will, God's command para sa atin ng mga mananampalataya na lumago. It is a must for our perseverance in the faith. So kaya ho natin kailangan, now, narito yung utos, growing grace. But the question is, how do I know if I'm growing in grace? As we have said, kaya ho natin pag-aaralan ito. Pinag-aaralan na natin ang ilang mga bagay. At ngayon, bilang isang manggagawa, bilang isang pastor, isa ho sa mga ginagawa ko upang i-assess, upang tignan, upang i-diagnose, isa sa mga, hindi ito lamang, pero di isa sa mga ginagawa ko ho ay makinig. Sa pagkatotoong sinabi ng ating Panginoong Kristo, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung sa medisina, kailangan mo ng 2D echo patungkol sa puso, sa pananampalatayang Kristiyano, isang kailangan gawin ay pakinggan kung anong lumalabas sa bibig. Yes, given, pwedeng dayain, pwedeng magkunwari, opo, pero lalabas at lalabas sa bibig kung ano ang laman ng puso. At isa ho yun sa gawain ko ho. Sa mga pagkakataon na nakikipag-fellowship tayo, sa mga pagkakataon na bumibisita ako, sa mga pagkakataon na nakikipagkwentuhan ako sa mga kapatiran, pinakikinggan ko ang lumalabas sa kanilang bibig. Now, I'm not saying na dapat laging amen, praise the Lord, hallelujah, ang lumalabas sa bibig. Pero makikita mo kung merong, paano bang tamang sabihin, merong touch ng pananampalataya. Yung mga nangyayari, yung mga kamakailan lamang ay meron akong kausap na ating kapatid sa Panginoon. Hindi ko sabihin kung sino. Pero ang sabi niya, Brother Paul, bakit ganun? Meron siyang pinupuntahan at doon sa pinupuntahan niya ay merong pinaglilid ng prayer at yung daw pinaglilid ng prayer ay pastor. Pero ang sabi niya, bakit ganun, Brother Paul? Pastor siya pero walang gospel. Walang gospel. So yung pinupuntahan niya is patungkol sa business, hindi evangelistic meeting yung kanyang pinupuntahan, hindi church yung kanyang pinupuntahan, pero meron sa kanyang pagsasalita, alam niya may kulang. Pag pinakinggan mo siya, ay nahandon ang tono ng salita ng Diyos, ika nga, sa kanyang mga pagsasalita, sa kanyang mga pananaw, sa inyong pagkukwentuhan. So muli, I'm not saying na dapat laging hallelujah, praise the Lord ang lumalabas sa bibig. Ang punto, ang laman ng puso ay lalabas sa bibig. At bilang pastor, isang kagalakan ko ho pag naririnig na isa sa mga madalas na prayer request ng ating mga kapatid, lalo na pag prayer meeting, ay nandun yung prayer request about spiritual growth. Pakipag-pray ang aming paglago sa pananampalataya. Pagiging lalong mainit sa pagmamahal sa Panginoon. Pagiging lalong matapat sa paglilingkod sa Panginoon. It may take many forms of different words stated in different words, but it is a prayer, a desire na lumago sa pananampalataya. So that is a joy para sa akin bilang isang manggagawa. And muli, as we have pointed out, we ask God, we depend on the God's supply of grace, but there are means that we must apply ourselves to. Ito man ay ating desire, ito man ay ating pinagpe-pray, pero ang sabi ng salita na pag-aralan natin, if you remember, last year, 2022, from March to December, pinag-aralan natin yung means of spiritual growth or means of grace. Let me just enumerate them para sakaling ma-refresh sa ating kaisipan. Number 1, consistent Bible intake. Number 2, disciplined life of prayer. Number 3, faithfulness in the sacraments. And yung sacraments is baptism and the Lord's Supper. Number 4, genuine worship. Number 5, proper perspective and response to trials, sa James chapter 1. Number 6, Christian meditation. At nagkaroon tayo ng Sunday School series about Christian meditation. Number 7, grace giving. Handoon yung biyaya ng pagkakaloob. See that ye abound in this grace also, sabi ng salita ng Panginoon. Number 8, biblical servanthood. Pagiging
alipin sang-ayon sa salita ng Panginoon, paglilingkod. Ipaglilingkod natin yung mga kaloob na binigay sa atin ng Panginoon. Number 9, mortification of sin. Mortification of sin. And then number 10, Christian fellowship. Again, hindi limitado dito, pero ito yung ilan sa mga pangunahin na makikita natin sa salita ng Diyos na ginagawa ng mga mananampalataya, na inutos ng Panginoon sa mga mananampalataya at paparaanan upang ang mga mananampalataya ay lumago sa biyaya at sa pananampalataya sa Panginoon. Now, kailangan ko hong ipunto at ipaalala sa atin as we have studied, hiwalay sa nagbabagong biyaya ng Diyos, ang lahat ng mga means na ito ay magiging source of hypocrisy and pride. Ano ho? Huwag natin isipin, basta gawin ko lang itong mga ito, lalago na ako. Again, hiwalay sa transforming grace of God, it will just be hypocrisy and pride. Again, purihin ng Diyos kung nagsimula ka noong January 1 at hanggang ngayon natatrack mo yung Bible reading Bible reading schedule mo and you are on track para matapos ang buong Bible sa buong taon. Purihin ng Panginoon. Now, kung ginagawa mo lang yan apart from the grace of God, maaaring maging source of pride. Ako matatapos ko yung Bible ko this year, ikaw. Second class. Ako, A-list Christian. So again, ang punto ko ho ay it's not just the doing of it, but we need the grace of God in doing it para ito ay magkaroon ng epekto sa atin. Now, if we, by the grace of God at sa tulong ng Panginoon ay nagsusumikap sa mga means na ito, again, hindi ka lang mamimili sa 10. It's a combination of all this. Lahat ng 10 ito ay inutos ng Diyos sa mga mananampalataya. So, if we, by the grace of God, ay nagsusumikap sa mga means na ito at tayo ay lumalago, how are we to measure? How are we to measure? Paano natin ito susukatin? At yun yung punto ho ng ating magiging serye ng pag-aaral. Pero bago natin puntahan, paano ba natin susukatin, gusto ko lang i-point out, ano ba ang goal natin? Ano ba yung goal? Kumbaga, sa nagtatayo ng gusali, minsan may makikita kang tarpaulin sa harap at in this site will rise. At nahandun yung building at pangalan at ganyan. Ibig sabihin, nakikita, unti-unti, naghuhukay lang sila ng pundasyon, tapos meron ng mga bakal na napoporma na at unti-unti na naanuhan, nagbuhos na sila ng first floor, nagbuhos na sila ng second floor, nakikita mo, pero doon patungo. Yun yung final product. Well, una sa lahat, ang ating goal ay walang iba kung hindi ang Diyos mismo. As we have been commanded by God, sa 1 Peter chapter 1, verse 15, ang sabi niya, "But as He which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation." Siya na tumawag sa atin. And if you remember sa ating mga pag-aaral, that word called is salvific, soteriological. Ibig sabihin, tinawag tayo sa kaligtasan, and it's tantamount to saying, siya na nagligtas sa atin. Siya na tumawag sa atin ay banal, siya na nagligtas sa atin ay banal. Therefore, so be ye holy in all manner of conversation. Verse 16, and Peter quoted from the Old Testament, because it is written, "Be holy, for I am holy." So ang ating goal is to be holy. Again, we will never, hindi yun ibig sabihin na magiging kapantay tayo ng Diyos, never. But ang punto ay atin hong pagsusumikapan na maging banal kung paano ang Diyos ay banal. At paano dinescribe ang kabanalan ng Diyos? Ang sabi ni Juan sa 1 John chapter 1 na ang God is light and in Him is no darkness at all. And not just being holy as God is holy, we should be, ang goal natin is Christ-likeness. Kung inyo naalala na pag-aralan natin sa Romans chapter 8, verse 29, "For whom He did foreknew," Romans 8:29, Romans 8:29, "For whom He did foreknew, He did also predestinate to be conformed to the image of His Son." Yun ang kalooban ng Diyos, itinadhana ng Panginoon. Ito yung plano.
Kung ikaw ay mananampalataya, you don't need to wonder ano ba ang plano ng Diyos para sa akin. Ang plano ng Diyos para sa iyo ay maging kawangis ni Kristo. To be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. And if you remember, pinag-aralan natin yan, means that He may be glorified, exalted. So our conformity to Christ brings glory to Christ. Sa Ephesians chapter 4 verse 11, ang sabi ng sabi ng salita ng Diyos, ang Panginoon nagbigay ng mga lingkod sa iglesia. Ephesians 4:11. And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Verse 12. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Hanggang saan? Till we all come into the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. That measure of the stature of the fullness of Christ. That is the goal. In one word, that's Christ likeness. And it is a lifetime pursuit. Itong bagay ho na ito ay buong buhay nating gagawin at matatapos lamang ito sa dalawang kaparaanan, either pag tayo namatay o dumating na ang ating Panginoong Kristo at bibigyan na tayo ng katawang niluwalhati. As John said sa 1 John chapter 3 verse number 2, Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when He shall appear, we shall be like Him. Again, anong goal natin in the growth, Christian growth, growing in the faith? It's Christ-likeness. Pero pagdating ng ating Panginoong Kristo, we shall be like Him. Or we shall see Him as He is. So doon lamang ito matatapos. Pero as long as we are living at hindi pa bumabalik ang ating Panginoong Jesus, it's a constant effort, pursuit or paghabol upang tayo ay maging kawangis ng ating Panginoong Yesus. Spiritual growth. Spiritual growth. Pero bago natin tignan kung paano natin ito susukatin, how do we measure, upang makita natin kung lumalago ba ako. Tignan ho muna natin, at hindi ito magiging exhaustive. Titingnan ho na tayo sa ilang mga hindi magandang basihan. Okay? Ilang mga hindi magandang basihan ng paglago. Una, at sa ating pag-aaral ngayon ay tingnan lang natin ang dalawa, and then yung mga susunod ho ay next, Lord willing, next Friday. Number 1, much theological knowledge. Yung marami kang alam na doktrina. Hindi ibig sabihin ay malago ka na. Knowing truth and desiring truth is good. Okay? Knowing truth and desiring truth is good, but it is not enough. Kung naalala niyo ho, pinag-aralan natin kamakailan doon sa final na lesson natin about how to study the Bible, ang pinakapunto is applying the Bible. At ang sabi ng salita ng Diyos of John chapter 1 verse 22, But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. So dapat yung mga katotohanan ng Diyos na ating nanalaman, natututunan ay merong epekto sa ating pamumuhay. It leads us to do. Now, even unbelievers can know much theology. Kahit mga hindi maniwala kayo mga kapatid, merong mga hindi mananampalataya, baka mas marami pang alam sa Bible kaysa sa atin. Pero hindi nila alam at kilala ang Diyos ng Biblia. Maaari sila makaalam ng even, let's say, proper theology by just reading proper theological books. At marami niyang available. Pero ang tanong ay ito, sa lahat ng iyong pagkaalam, paano ito nakakaapekto sa iyong paglakad? Paano ito nakakaapekto sa iyong pakikitungo, sa iyong kapwa, sa iyong asawa, sa iyong pamilya, sa iyong kapatiran? Paano ito nakakaapekto sa iyong pananaw sa mga bagay-bagay?
Apakaganda ng sinabi ni Paul David Tripp. Sabi niya, biblical maturity is never just about what you know. It's always about how grace has employed what you have come to know to transform the way you live. Ang biblical maturity ay hindi lang, again, hindi ito hiwalay sa kung ano ang iyong alam, pero hindi ito kung ano lang ang iyong alam. It always includes kung ano ang kung paano ang biyaya ng Diyos ay ginamit ang iyong nalalaman upang baguhin ang iyong pamumuhay. Doon natin ma-measure, doon natin makikita ang maturity. So, hindi magandang basihan at sukatan ng ating spiritual growth, marami na akong alam, malago na ako. Supposed to be, pero hindi lagi. Hindi lagi. And then number 2, hindi safe na basihan o standard or sukat ng paglagong spiritual. Much knowledge, number 1. Number 2 is much activity. Much activity. Maraming aktibidad. Now, let me clarify. Mere activity does not mean growth. Hindi porket active ay malago na. Pero I believe that a growing Christian will engage in godly activities. Ulitin ko ho, hindi porket active ay malago na. Pero ako naniniwala ang isang lumalagong Kristiyano ay engaged sa mga makadiyos na aktibidad. Now, siguro, naalala natin at umaalingaw-ngaw sa ating kaisipan yung sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Matthew chapter 7, verse 21. Maraming magsasabi sa akin sa araw na yun, Panginoon, Panginoon, di ba sa pangalan mo, sa pangalan mo, So they are very active, but they are unsaved. So hindi, ang pagiging aktibo sa mga gawain na may kinalaman sa pangalan ni Jesus ay hindi nagpapatunay na ikaw ay ligtas at hindi rin nagpapatunay na ikaw ay malagong Kristiyano. Pero kung ikaw ay ligtas at kung ikaw ay lumalago, ikaw ay mayroong magkakaroon ng aktibidad sa mga gawain na may kinalaman sa pangalan ni Kristo. Let me just cite two biblical example. Medyo marami tayong babasahin dito sa ang mga Kristiyano sa Korinto. Please remember yung ating introduction. Ang doktor in our introduction ang pedya sa 1 Corinthians chapter 1. Hanapin mo na, brad. Hindi lamang isa ang sinusukat ng pedya. Hindi lang yung timbang ang sinusukat ng pedya. Right? Sinusukat niya rin yung tangkad. Sinusukat niya rin yung temperatura. Sinusukat niya rin ang yung tangkad, temperatura. Sinusukat niya rin yung pinakikinggan niya rin yung tunog ng baga. Titingnan niya rin yung kulay ng balat. Titingnan niya rin yung kulay ng ngalangala o ng tonsil ng bata. Marami silang tinitingnan. At kung meron tila problema, ipapa-urinalysis, ipapa-CBC, at titignan yung mga numero, maraming tinitignan para ikonsidera yung mabuting kalusugan ng bata. Kung ito ba ay nasa maayos na kalagayan. At gusto kong hiramin yung larawan na yun sapagkat meron tayong tendency na pag sa isang lugar ay okay tayo, ang tingin natin okay na tayo. Pero hindi isang lugar lang. Hindi porket okay ang timbang ng bata, pero hindi siya tumatangkad. Merong problema. Okay ang timbang, okay ang tangkad, pero 2 taon na hindi nagsasalita. At teka muna. Merong problema. Baka merong dapat tingnan, ikonsidera. So hindi isang lugar lamang. At may tendency ang mga Kristiyano kapag merong isang lugar na sabihin natin sa biyaya ng Panginoon, sila ay umaarangkada, matindi at masigabo doon sa isang area. Pero how about the other areas? At kaya ako sinabihan, sapagkat sa Corinth, sa maraming areas, okay sila. Basahin natin. 1 Corinthians chapter 1, verse 4.
Ang sabi ni Pablo, I thank my God always on your behalf for the grace of God which is given you by Jesus Christ. As you remember, pinag-aralan natin nung Sunday, kumpara sa Galatians, walang ganito. Ang sabi sa verse 5, that in everything ye are enriched by Him in all utterance and in all knowledge, even as the testimony of Christ was confirmed in you. So nandun yung kanilang utterance, pagdating sa kanilang pagsasaysay ng mga katotohanan ng Diyos, pagdating sa kanilang kaalaman ng mga katotohanan ng Diyos, pagdating sa kanilang, even the testimony of Christ is confirmed in you, hindi nila kinakaila ang patotoo ng ating Panginoong Jesucristo. And ang sabi niya, so that ye come behind in no gift. Kumbaga, pag nagkaroon nga ng Christian Olympics, laging gold medal ang mga taga-Corinth. They come behind in no gift, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. Now, again, these are language about the desire at marapat sa mga Kristiyano, naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Now, let's jump to verse 10. Sabi sa verse 10, now I beseech you, brethren, by the name. So, itong brethren na kausap niya, ito yung brethren na nilarawan niya na madaming utterance, knowledge, testimony of Christ, waiting for Christ. In many areas, good. Pero sabi ni Apostle Pablo, now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye may be perfectly joined together in the same mind, in the same judgment. For it had been declared unto me of you, my brethren, by them which is of the household of Chloe, that there are contentions among you with all the areas that they are good. Pagdating sa area ng unity, bad. Merong pagkakabaha-bahagi. At anong sabi ni Pablo? Tanong tayo sa chapter 3, 1 Corinthians chapter 3, verse 1. Again, from chapter 1 hanggang chapter 4, ang isang primary deal na dinil ni Apostol Pablo is that problem of division in the church. Pagdating sa chapter 3, dealing with the same thing, ang sabi ni Pablo sa verse 1, 1 Corinthians chapter 3, verse 1, and I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal. Now, hindi ibig sabihin sila naglulublob sa kasalanan. Nakuha ba natin? Sa chapter 1, malinaw. Gifted, waiting for the coming of the Lord. The testimony of Christ is confirmed sa kanila. So pagdating sa pamumuhay, let's say, that ayos. Pero sabi ni Pablo, I could not speak unto you as to spiritual, but as unto carnal. Even as unto babes. So merong isang area na meron silang problema. Verse 2, I have fed you with milk and not with meat, for hitherto ye are not able to bear it, neither yet now are ye able. Hindi nyo kaya, hanggang ngayon hindi nyo kaya. For ye are yet carnal. In what way, in what area are they carnal? For whereas there is among you envying and strife, divisions, are ye not yet carnal and walk as men? Para lumalakad kayong parang unsaved sa area na to, na merong envying, strifes, and division. At magbe-bear yan sa pag-forward pa ng sulat pagdating sa envying and strife, bukod dito sa mga tuloy natin ng basa actually. Verse 4, in what way? For while one say, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are ye not carnal? So yung division nila ay sabi, I am of Apollos, I am of Paul. So, display yung kanilang carnality. They are in this area like unbelievers. And maybe sa envyings and strife, kagaya discuss ni Pablo sa chapter 12 and onwards, 11-12 onwards, ay yung spiritual gifts. Merong inferiority and superiority complex inside the church because of their spiritual gifts. So muli, ang punto ko lang ho, yes, in some areas, in many areas actually, lumalago sila. But there are areas na bagsak sila. So ang punto ko dito, pagdating sa pag-measure natin sa ating spiritual growth, again, not in much activity, dahil hindi lamang yung lugar na activity, hindi lamang yung ilang mga lugar, kailangan nating
tignan lahat. I-check lahat. Sabi ko nga minsan dito sa church, maaaring pagdating sa pera, wala kang problema, pero pagdating sa temptation ng opposite sex, doon ka merong kahirapan o problema. Or baka mamaya, wala kang problema sa temptation to the opposite sex, faithful ka sa spouse na binigay ng Panginoon sa iyo, pero pagdating naman sa yung pag-handle ng finances, baka doon yung area. Or maaaring pagdating sa mga ganong areas, okay ka, pero pagdating naman sa bibig, doon merong pagkukulang. So muli, hindi ibig sabihin na merong matindi at maraming aktibidad ay malago na, kagaya ng mga taga-Korinto. Maybe in certain areas, yes, it may be. At isa pang halimbawa na magandang tingnan, at dito tayo matatapos, ang halimbawa ng mga taga-Efeso. Revelation chapter 2. Sinulatan ng ating Panginoon at pinadala sa pamamagitan ni John the Beloved ang 7 churches in Asia, at ang kauna-unahang church na kanyang binigyang pansin ay ang Church of Ephesus. Ang sabi sa verse 1, Revelation chapter 2, unto the angel of the church of Ephesus write, this thing saith he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. I know thy works. Ang gandang pagbulay-bulayan. God knows the works of JCBC. And thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil. Alam ko yung ginagawa nyo. Alam ko yung mga pagpapagal nyo. Hindi sila basta may ginagawa, sila ay nagpapagal. Alam ko yung mga pagtitiis ninyo. Alam ko yung hindi nyo kayang tiisin yung mga masama. We can even say na ang church discipline ay active sa church na ito. Gumagana ang church discipline. Ang mga nagpapakilalang Kristiyano na nabubuhay sa kasalanan ay dinidisiplina ng iglesia. They cannot bear them which are evil. And thou hast tried them which say that they are apostles and are not, and hast found them as liars. May nagpapakilalang mga apostol, may nagpapakilalang mga messengers of God, may nagpapakilalang mga tagapagturo mula sa Diyos, and sinusubok nila. Ginagawa na yung sinabi ni John, but try the spirits whether they be of God. At napasusumpungan nila na hindi totoo, mga sinungaling. And verse 3, ang sabi, and has borne and has patience, and for my name's sake has labored and has not fainted. Yung word na born, pinasan ninyo. Ang larawan nun ay may matinding bigat, pero pinasan nila, and has patience, nagtiis sila, and para sa pangalan ni Kristo, nag-labor sila at hindi sila nanlupaypay. Para sa pangalan ni Kristo. Wow! Para bang pagdating sa church honor roll, first honor. Pero pagdating sa verse 4, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. So, pwedeng sa maraming bagay ay very good. Pero sa ilang area, o may mga particular na area, na napapabayaan natin. At may tendency, dito tayo matatapos, may tendency na pag tayo ay aktibo at okay sa ilan at ibang mga areas ng ating buhay Kristiyano, ay ginagamit na natin ito para ipangtakip dun sa mga lugar na hindi tayo okay. And we tap our own shoulders. Very good. Purihin ng Diyos kung may mga lugar na lumalago tayo. Pero hindi yun magandang basihan ng overall na paglago natin bilang mga Kristiyano. As Peter said, be holy as he that called you is holy, be holy in all manner of conversation. Sa lahat
ng paraan ng pamumuhay, sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. So tutuloy ho natin ito sa mga susunod nating pag-aaral. Muli, it is God's desire for us to grow, and maganda na makitignan natin kung paano natin titignan, susukatin kung tayo nga ba ay lumalago bilang mga mananampalataya. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong salita, salamat po sa iyong mga paalala. Tunay, Panginoon, napakadali naming malagay as the Corinthians did, as the Ephesians did, sa mga sitwasyon na maaaring ang tingin namin sa aming sarili ay malago na. Or tunay nga, maaaring hando ng kilos ng biyaya mo sa ilang mga aspeto ng aming mga buhay. Ngunit, mayroong mga lugar na kami napapabayaan. Lord, maliwanag sa iyong salita, nasa mo na kami lumago. At salamat, Panginoon, na ikaw ang nagpatuloy, nagbibigay ng pagnanasa na lumago. O Lord, kung kami man ay nalagay sa kalagayan na ang tingin namin sa aming sarili na kami nakatayo na at malago na, O Diyos, Panginoon, paalala mo sa amin that there's always room for growth at hindi ka patapos sa amin. Nawa, O Diyos, patuloy na nasain namin, O Panginoon, ang lumago pa, maging kawangis pa ng aming Panginoong Kristo sa lahat ng lugar sa aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na bumalik sa iyong salita at maging sa pagsukat namin. Ay huwag namin ikumpara sa iba, kundi tignan namin ang salamin ng iyong salita. Ingatan mo kami, maging sa aming time ng pananalangin, patuloy ka nawang maluwalhati. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magkaroon ho tayo ng few minutes, around 3 to 5 minutes break, and set up lang ho yung ating Google Meet para ho sa ating prayer time. God bless po, break time po tayo.